Hello sa inyong lahat. Grabe, na-miss kong pagbablog. At gusto ko nga munang i-share sa inyo ang araw na pabalik na kami ng Japan. Umuwi nga kami ng Pinas nung winter sa Japan kasi wala naman akong trabaho pag winter season. Hinatid nga kami ng pamilya ko sa airport. At dahil medyo mahaba pa ang oras, lumabas nga muna kami ni Yuria para makasama muna namin sila. Sobrang thankful nga ako sa pamilya ko, lalo na kay mama sa pag-aalaga sa amin ni Yuria. Sa habang ng pagpapahinga namin sa Pinas, parang ayaw ko nang bumalik ulit sa Japan. At ito nga yung mga time na wala na kaming maupuan ni Yuria, kaya umupo na lang kami sa sahig. Pangalawang balik na nga namin dito sa Pinas. At hindi ko pa alam kung kailan ulit kami makakabalik dito. Mag-grade 1 na din kasi si Yuria, kaya maiksi na yung mga holidays niya. At ito nga't papasok na kami ng eroplano. Gabi ngayong napili naming flight kasi 2 beses kaming lilipad ng eroplano. At dahil nga walang international flight sa probinsya namin, kailangan pa namin bumaba ng Manila. At yung unang punta nga namin dito sa Pinas, nahirapan ako kasi kailangan pa namin lumipat ng terminal. Kaya nga naghanap ako ng ticket na hindi na namin kailangan lumipat pa ng terminal. At eto nga't nahawa na din si Yuria sa pag-video ko. Ikwento ko nga lang din sa inyo, may TikTok account nga si Yuria. At lagi nga ding restricted ang account niya kasi nakakailang upload siya sa isang araw. Sobrang dami na nga din akong nagawang account niya kasi nagmamakaawa siya sa akin kasi hindi daw siya makapag-upload. Pero parang nagsawa na din siya kaya eto ang camera na lang niya yung ginagamit niya minsan. 11 PM ngayong flight namin at 1 oras ang biyahe namin papuntang Manila. At eto nga't hindi pa nga antok yung kasama ko. Baka tulugan na naman ako nito pagpababa na kami ng Manila. Tulad nga ng unang dating namin ng Pinas, pababa na kami, doon pa siya natulog. Tamang-tama sana, wala na naman kaming katabi. Laging kaming siniswerte sa pagsakay ng eroplano kasi palagi kaming walang katabi. Pinipray ko na lang talaga na sana makatulog siya na maaga para magising ko siya pagbaba namin ng Manila. Ito nga yung maganda kapag bumabiyahe ka ng madilim kasi makikita mo yung mga kumikislap galing sa mga bahay. At nandito na nga kami sa Ninoy Terminal Airport at sobrang lakas pa din ang kasama ko. At 3 oras pa nga yung aantayin namin. Pero mas okay na din to kaysa sumakay pa kami ng bus para lumipat ng ibang terminal. 5 AM ngayong lipad namin kaya kitang-kita pa yung sunrise. At eto nga din ang isa sa favorite na oras ko kapag lumilipad. Yung kita-kita mo yung sunset at yung sunrise. Sana all mahimbing ang tulog. Nahirapan pa akong gumising dyan nung pababa na kami. At eto nga, ang tita nga ni Yuria yung nagsundo sa amin. Pumunta nga agad kami ng 7-Eleven para magpa-develop ng pictures. Ganito nga kasimple magpa-develop ng pictures dito sa Japan. Pumunta ka nga lang ng convenience store at magda-download ka nga lang ng application tapos dun mo isi-save yung mga pictures na ipapa-develop mo. At sa mga pictures nga, may QR code tapos isa-scan mo lang siya dito tapos made-develop na siya. O diba ang ganda ko? Charot. Nagstay nga kami sa Tokyo ng 1 araw bago kami umuwi sa lugar namin. At dahil nga harapan lang din ng tinitirahan namin ang playground, hindi na pinalampas ni Yuria ang paglalaro. Pagbalik nga namin dito sa Japan, malamig pa. From Pinas na sobrang init nga, naghanda nga ako ng damit na may susuot namin dito sa Tokyo para hindi na ako magbukas ng maleta. Sobrang enjoy nga ni Yuria dito sa park kasi hindi niya na kailangan mag-antay bago siya makapaglaro. Sa sobrang dami nga ng tao palagi sa playground sa Pinas, at eto nga't pabalik na kami sa lugar namin sa bukid. At 4 hanggang 5 oras nga yung biyahe namin pa uwi ng bahay. At eto nga yung kasama ko, sobrang nag-i-enjoy sa panunood ng sarili niya sa salamin. At dahil nga dito na kami inabutan ng tanghalian sa loob ng train, Pinlano na talaga namin na bumili ng makakain para makain namin dito sa loob ng train.
At habang papalapit nga kami sa paruroonan namin, nauubos na nga yung tao sa loob ng train. Yung lugar nga namin yung pinakadulo, kaya kami nalang parati yung natitira sa loob ng train. Kasama nga pala namin bumiyahe yung tiyahe ni Yuria. At doon nga siya nakaupo sa likuran namin. At kaya nga wala akong katabi dito kasi lumipat nga doon si Yuria para makapagmaritesan. Charot. At andito na nga kami sa train station sa lugar namin, nag-aantay ng sundo namin. At kinabukasan nga, naisip namin pumunta ng gubat. At dahil nga maagang natunaw ang mga snow, tumutubo na nga yung mga mountain veggies. At medyo late na nga kami kasi marami nang nakapitas. Kaya konti na lang yung mga nahanap namin. At eto nga si Yuria nag-enjoy sa paghahanap ng mga maliliit na palaka. At pag uwi nga namin, eto nga din yung isa sa mga na-miss ni Yuria. Ang pagbabike nga sa walang taong lugar. At dito ko na nga din tatapusin ang muling pagbabalik namin sa mini vlogs. See you sa next vlogs. Matane!